po sa ating lahat. Good afternoon. Good afternoon po. I am very glad po to be back in Canada. My last trip to Canada was in 2013. I was based in Vancouver po for a while, and I visited Canada about a little over 11 years ago. Alam niyo po, I came from Washington, D.C. President Marcos was in Washington for a trilateral meeting with President Biden and with Prime Minister Kishida of Japan. And then po, right after that, I think he was in Washington for about 4 days. I stayed on because Secretary Ralph Recto asked me to be with him for the World Bank meetings. Actually po, every year, I am at Washington, D.C. around this time to attend World Bank meetings for the Philippine government together with the Secretary of Finance. And it is Secretary Recto's first meeting at the World Bank. So nakiusap siya, sabi niya, Rolly, samahan mo ako. So sinamahan ko po siya sa Washington until last Saturday. And then po, Sunday, kahapon, lumipad ako dito. Sabi ko, wala pa yata ang presidente ng GSIS pumunta dito o meron na ba? SSS po. Alam niyo po, nalilito ako kasi presidente po ako dati ng GSIS eh. 4 na taon ako doon, nung panahon ako ni President Duterte. Presidente ako ng GSIS, panahon ni President Marcos po. Nilipat niya ako sa SSS, kaya po andito ako. May pumisita na ba dito? Decade ago. Akala ko ako yung history, sayang. Ma'am Ange, alam niyo po, si Ma'am Angie po, winelcome kami kanina. Ma'am Angie, thank you for the very warm welcome po kanina. You're very lucky to have her as your Consul General here. Kailan siguro ho by next year, ambassador na kayo. Pero, masaya ako nung nalaman ko si Ma'am Angie pala, pareho kami po Monbusho Scholar. Ang diferensya na ako, siya po nag-aral sa Japan for her Monbusho Scholarship. Ako po, hindi po ako natuloy kasi po natakot ako. Hindi po ako natuloy. Kaya she speaks fluent Japanese. Ako po, hindi na nakalimutan ko na. Anyway, ako po ay bumisita. I came over to Toronto po because I found out that there are so many Filipinos coming here. And I was based here. Kaya alam ko yung mga concerns ninyo. Ako po, alam niyo sa SSS, I never use the word problem. I always use the word challenge. Kasi po, gusto ko positive lang lahat ng mga idea, no? So, I know there are so many challenges dito. At isa sa mga challenges dito, kasasabi lang sa akin ni Ma'am Angie Escalona na yung mga foreign students, no, mga Filipino students na pumupunta dito, there are over 20,000 or 30,000 of them. And all over Canada. And sabi ko, I am a director po of the Department of Migrant Workers in Manila. Dati si Tutso Oble is a very dear friend of mine. But she passed away unfortunately. When I next board meeting po, ite-take up ko po yan para sabi nga sa akin ni Consul Tate na dapat siguro may tumitingin din sa kanila kasi po there are some difficulties daw, no? Some issues, financial, health na kailangan i-address din. So, ite-take up ko po kaagad dyan when I go back to Manila. But then ang focus ko talaga SSS. Alam niyo po, pwede ako magyabang ng konti. Noong 2023 po, inaalagaan ko po yung SSS. Our record-breaking income po, never in our history has SSS income hit 83 billion pesos. In 1 year, the target was 50 billion only. Yeah, we hit 83 billion. And sinasabi ko sa mga executives ko, ang growth po ng membership ng SSS sa Manila was just 1 million a year. Sabi ko sa kanila, we have to think strategically. Alam niyo po, the membership of SSS should not be 1 million a year because they always think in terms of 1 million and they're very proud of it. Membership in the SSS should grow faster than the growth rate of population. Ito, simple mathematics to.
Kasi po, if it grows less than the population growth rate, over time po, kukonti ang Pilipino nakikimiyembro ng SSS. In absolute amount, dumadami. In absolute number rather, dumadami. Pero in percentage, bumababa. Today po, about 40% of Filipino citizens are members of the SSS. If we grow by 1 million, but the population po, we're about 115 million today. Growing at almost 2% a year. Correct? Say about 2%. I'll make 2% of 100 million. That's 2 million babies a year. And we only have 1 million members a year. So, over time po, babagsak yung. No, kaya ako po, full blast ako to get as many members registered with the Social Security Commission. And I always tell them, I tell everybody, because po sa Pilipinas po, walang concept of pension eh. Unlike dito po sa Amerika. Alam niyo po, tumira ako sa Amerika 5 taon. Nag-aral din po ako to. I stayed here in Canada. I stayed in Singapore. Everybody in these first world countries, they always have a concept of tomorrow. Of what will happen when I grow old. Sa bansa natin po, halos wala nun. It's a simple logic po in terms of their income. Kasi po, on the minimum wage po, almost about 60-70% of the income goes to food. In the first world countries, only about 15 to 20% of their income goes to food. Kaya they have extra money for tomorrow. Tayo po, cash is king. We don't care. To be honest with you po, pati ako, I only thought of pension when I was already 57 years old. And that's when I realized, am I going to have pension? And luckily po, I am very, very lucky and blessed that I have both GSIS and SSS pension. And yung SSS ko po, kahit inaamin ko po, maliit ng konti, pero po nakakatulong din sa maintenance medicines ko. Kaya, at saka konting vitamins ho, para nakakapagbiyahe pa. Yung SSS ho, panggastos ko sa, syempre po sa Manila, may driver na, alam niyo po, probinsyano lang ako, nasanay na rin nagka-driver. Syempre po, umangat kayo sa buhay ng konti, nagkaka-driver. So, driver, dito po wala nun. Alam ko naman yun. Pero kayo, you don't have to worry about these things. All I'm asking of you po is, sana po matulungan nyo yung bansa natin, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo. That is imperative. It is extremely imperative po that everybody has a pension. Lahat ng kamag-anak nyo, please. Alam nyo po, today, ang estimate ko po, we will hit 2.8 million new SSS members. Wow. At the rate we're going, and I'm estimating po, we'll hit 100 billion income next year. I mean this year. I'm taking care of our pension fund. Wala naman siguro kayo nababasa tungkol sa akin. Eh, kung pa sa kabila, meron sa akin po, wala. At saka ng presidente ako sa kabila, wala rin ako mga issues ko. Pero kaibigan ko po yung presidente doon. Siguro hindi lang siya sanay sa gobyerno. Ako po medyo natuto ako maaga. Ang number 1 po sikreto sa gobyerno, wag high profile. Ma'am, di ba po pag high profile kayo? Ako po, hindi ako, sinabi ko pa kay Ma'am Angie, i-interviewin daw ako dun sa tabi. Sabi ko, pwede ba wala na lang interview? Kasi po, pagka nagkipapa-interview kayo po, medyo na pag-uusapan kayo kung ano-anong lumalabas. Ako po, hindi ako mahilig doon. Marami ako nag-iimbita sa akin, maging politiko, marami ako. Kaya lang po, sabi ko, 62 years old na ako, pagod na. Sabi ko, iwanan na natin sa mga bata. At ako yung magre-retire na rin. Malapit na ako, Ma'am Ange. Ikaw rin, Ma'am Ange, malapit ka na. Kasi ang laki-laki ng pension ni Ma'am Ange. Anyway po, andito ko. Ayaw ko ng babaan pa. I'm sure marami kayo mga questions. Andito po ako. Pasensya na kayo. Ako po sometimes sa mga policies na dito ako. Sometimes hindi ko alam po GSIS pala yun or SSS. Kaya may mga kasamahan po ako. Ang aming acting VP, ang aming Chief of Staff, si Mr. Antonio, at saka si Lucille. Si Lucille ang pinakamabait,
pinaka-efficient sa lahat ng overseas offices namin, si Lucille ang pinakamabait. Pero huwag kayo mag-alala, pagpunta ko sa New York, sinasabi ko rin doon sa New York siya, pinakamabait. At pagpunta ko sa Singapore, sinasabi ko rin. Kasi po, pero totoo lahat po sila very efficient. So, salamat po, and salamat po, pumunta kayo lahat dito. At saka mga kasamahan ko sa gobyerno, mga nagtatrabaho rin sa embassy, salamat for welcoming us. Nagpasalamat na ako kay Ma'am Escalona, kay Conjen Escalona, si Consultate, at saka kanina nakalimutan ko sa mga pangalan. Pasensya na kayo pag tumatanda na hindi ko na maalala lahat. I'm glad to be back, at saka masaya ako po kasi weather hindi masyadong malamig. Mabuhay ang Pilipinas po. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa inyo lahat. Ang i-address mo na lang, ma'am, siya po ang kausapin niyo si Lucille. We can do it here. Okay. We will check po your problems po. Ha? Okay. Thank you so much. Sige po. Lucille, pag hindi mo inayos siya, Lucille, ililipat kita sa holo. Ayan, pinagdaan. Ma'am, ha? Pag hindi po kayo inasikaso ni Lucille, sumulat po kayo, President of SSS, tapos Archem, DHL nyo, kahit ano. Eto ako po, si Mrs. Ako po nagtanong doon sa asawa ko na nakain yung SSS card. Kasi no, hindi naman basta lahat nakakapasok ngayon, hindi ka mukha nung panahon ni Mr. Roldan. I applaud him. Oh, Lucille, bakit hindi nakakapasok si ma'am ngayon? No, appointment, no Elkan. Pero kung ako po, mas okay. Kung ako, mas gusto ko may appointment para mas sigurado. Kaso na bago ka makatawag naman ho, sir. Okay, sige pa, whatever is convenient for. Anyway, next question po.